ang dami pong mga infrastructure si Duterte. At nakukompare ngayon na itong kay Bongbong Marcos halos wala ngang nakita. Mr. President, basahin nyo naman yung pinapadala sa inyo sa... Mr. President, basahin nyo naman ang ipinadala sa inyo sa opisina. Meaning to say, itong si Bongbong Marcos, hindi pala ito nagbabasa. Dapat nga, kung ano yung mga proposal doon na dapat ipasa, basahin mo yun, Mr. President. Ikaw yung presidente, binoto ka ng taong bayan, pinagkakatiwalaan ka. So lahat ng mga sa Senado, sa Kongreso, merong mga mali dyan. Pwedeng magkamali sila. Ikaw yung inatasan as president kasi akala namin matalino ka, akala namin marunong ka. Kaya nga sometimes si Bongbong Marcos magiging palpak ka. O tingnan nyo what happened sa 5,500 flood control projects. Napak-check ka na ang flood control project pala na 5,500 hindi po nag-i-exist. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, and we are live ngayon sa ating YouTube channel. At pag-usapan natin itong si Sheila Magno. Okay? Marami nang nakakilala dito kay Shelo Magno. Marami nang nakakilala nito pero first ko lang itong nakita pero familiar ang kanyang face. Familiar siya na may narinig ako ha. Di lang I'm not so sure about this I think political analyst nito si Shelo Magno po ay isa raw dilawan ito dati. Dilawan siya. Pero kahit dilawan siya, tatanggapin natin yung mga sinasabi niya kasi totoo naman itong mga sinasabi niya. Okay? Hindi naman siya nagfi-fake news. Okay? Ang sinasabi niya is what is on the facts. Okay? Sabi niya dito ni Sheila Magno, ito raw si Presidente Bongbong Marcos ay hindi po nagbabasa. At ito po yung dahilan na nabibweset na itong budget ng Pilipinas. Okay, pag-usapan rin natin yan at panoorin natin ang sinabi nitong si Shelo Magno kasi mahalaga po na makaintindi tayong lahat bakit nagkaganito ang bweset na budget na yan ng Pilipinas. Okay? At itong panghuli nating pag-uusapan, si Vice President Inday Sara Duterte, may simple siyang mensahe sa taong bayan. Pero ito po ay malaman. Kahit very simple ang kanyang mensahe, may makukuha tayong moral value dito, no? At the same time, makikita ko na she is very humble and akseptado niya kung ano ang magiging kapalaran niya. Ipapakita ko yan mamaya dito at magre-react tayo patungkol dito. Okay? So yun po ang tatlo nating pag-uusapan natin. Pero bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. So, okay, punta tayo dito sa itong si Shelo Magno. Balita ko, ito raw ay dilawan. Pero nagko-comment siya ngayon, which is tumpak naman itong kanyang mga panawagan po kay Bongbong Marcos. Patungkol po ito sa budget ng Pilipinas. Nakakabweset na budget na ito. Okay? Ipapaliwanag po ni Shelo Magno at natuklasan po ng taong bayan, trending kasi ito ngayon, na ito pa lang si BBM ay hindi siya kagaya ni former President Duterte na nagbabasa. Dati na yan sinabi ni former President Duterte, no? Halos hindi na nga siya natutulog kasi lahat ng mga papers doon sa Malacanang binabasa niya bago niya pirmahan itong mga kung ano-anong mga proposal, kung ano yung mga proyekto, kung ano yung mga plano, babasahin yan lahat ni former President Duterte bago pirmahan. Pero ito pa lang si Bongbong Marcos ay hindi pala ito nagbabasa. Duda ko dito, totoo yan kasi ang nakikita natin, party dito, party doon, di ba? Yan naman ang kanilang alam ng kanyang asawa. Okay, so ito po, papakinggan natin itong sinabi ni Shelo Magno. Ayan. Isa pa nga natatawa ako kasi I saw press call ng presidente saying na inaayos at pinag-aaralan ng budget at justify pa kung bakit nagdagdag ng additional 200 billion pesos sa infrastructure. Pero hindi niya binanggit na sa panahon din niya patuloy na lumalaki itong unprogrammed appropriation. Diba? Sa panahon raw ni Bongbong Marcos, lumalaki pa ang unprogrammed appropriation. Okay? Ito yung mga unprogram nga. Okay? Kaya pala dinagdagan ng 200 billion
Yes, ang limpak-limpak na pera niyan. Tingnan kaya lumaki yung infrastructure budget dahil sa mga priority infrastructure. Priority infrastructure. Doon inilaan ang budget sa infrastructure. Alam mo, Shelo Magno, ang duda ko dyan, naiinggit ito kasi sa panahon po ni former President Duterte, ang dami pong mga infrastructure si Duterte. At nakukompare ngayon na itong kay Bongbong Marcos, halos wala ngang nakita. Mr. President, basahin nyo naman yung pinapadala sa inyo. Mr. President, basahin nyo naman ang ipinadala sa inyo sa opisina. Meaning to say, itong si Bongbong Marcos, hindi pala ito nagbabasa. Dapat nga, kung ano yung mga proposal doon na dapat ipasa, basahin mo yun, Mr. President. Ikaw yung presidente, binoto ka ng taong bayan, pinagkakatiwalaan ka. So lahat ng mga sa Senado, sa Kongreso, merong mga mali dyan. Pwedeng magkamali sila. Ikaw yung inatasan as president kasi akala namin matalino ka, akala namin marunong ka. Ngayon, kung hindi mo ito babasahin itong mga papers na ito, useless. Kaming taong bayan, parang wala lang pala sa inyo. Kaya ikaw, agree ka na ng agree. Kaya nga, sometimes si Bongbong Marcos, magiging palpak ka. O tingnan nyo what happened sa 5,500 flood control projects. Nagmamayabang siya. I don't know, baka sinulat yun ng kanyang writer doon na dahil hindi mo binasa ang patungkol sa flood control project, ayan tuloy na na fact check ka na ang flood control project pala na 5,500 hindi po nag-i-exist. Di ba? So yan po ang itinutukoy yan ang ibig sabihin ni Shelo Magno. Basahin mo naman, Mr. President, ang mga binigay dyan sa opisina nyo. Yan kasi, yan ang mga dahilan, Mr. President, na ikaw ay hindi effective leader. Hindi ka nagbabasa. Mahirap yan. Madidisgrasya tayo dyan kung hindi mo babasahin yan. Di ba? Opisina nyo. Yung mga priority programs nyo, nandun sa unprogrammed appropriation. Isang text away lang. Yung pinsan nyo. Isang text away lang kay Tambaluslos. Pero hindi mo yan ginawa. Hindi mo yan ginawa kasi wala ka talagang alam. Kasi hindi ka nagbabasa eh. Di ba? How will you know the issue kung hindi mo babasahin? Kaya tama talaga si VP Sara. Walang alam si Bongbong Marcos. Kasi hindi ka, yung tao kasi, magkaroon po ng kaalaman ang tao sa sariling effort niya. Kung hindi siya interesado, well, hindi talaga magkaalam ang tao. Okay? Kaya sabi ni VP Sara, walang alam si Bongbong Marcos. Now I understand bakit nasabi yun ni VP Sara na wala ka talagang alam. Kasi hindi ka interesadong basahin itong mga issues na dapat naman, this is talking about money already, the budget of the Philippines. At hindi mo pa rin babasahin, pera yan ng taong bayan. It only shows na wala ka talagang malasakit sa taong bayan. Kasi hindi ka nagbabasa eh. Hahayaan mo na lang, sige. Sa bagay, may tiwala siya dito kay Tambaluslos, yan ang problema natin. Di ba? Mas pinagkakatiwalaan mo pa si Tambaluslos compare kay Vice President Inday Sara Duterte na matalino pa naman itong si VP Sara. Yan ang hirap sa'yo kasi bangag ka eh. To tell him na dapat pinaprioritize yung big infra projects. But for the past 3 years, mula 2023, palaki ang program appropriation ng gobyerno. Saan ang prioritization doon? Correct. Pag tinignan mo yung DPWH project, ano yung priorities dyan? Flood control. Priority niya ang flood control pero bumaha pa rin. Ilaan nyo lang, alam nyo sa totoo lang, ang priority siguro ng bansa natin is itong edukasyon. Yung nagmamahal na bilihin natin, agrikultura. Di ba? Kasi hindi nagbabasa, bangag kasi. Hindi siya nagbabasa, so hindi niya alam. Budget lang, basta budget lang ng budget. Sabi pa nga ni VP Sara, walang master plan si Bongbong Marcos, kaya ganyan. Kawawa tayo. Multipurpose building, gaano bang karaming multipurpose building ang kailangan natin sa Pilipinas? So, for me, bilang... Ito naiintindihan ko itong si Shelo Magno. Dapat, kung ikaw presidente ka, dapat, pagtuunan mo ng pansin bilang isang presidente ng Pilipinas, pagtuunan mo ng pansin kung ano yung priority natin. Ano yung pinaka problema natin? Ano yung pinaka ganun? Ano yung pinaka na dapat nating gawin para lumago ang ating ekonomiya? Ano ang pinaka una nating i-priority? Unahin nating gastahin na pera dito na ahensya na ito. You will try to weigh things. Ilada ba ang mga nagkakasakit nating Pilipino? Natutulungan ba ito? Nabigyan ba ito ng pansin? So doon po natin ibuhos lahat ang ating priority. Hindi yung, sige, tambak lang kayo na tambak. Naniniwala ka naman. Ito ayuda, priority ito. Hindi po ganyan, Mr. President.
kung ano po yung hinanaing ng taong bayan, kung saan po tayo nagkulang na medyo malaking problema, doon, yun ang priority. Yan ang ibig sabihin ni Shelo Magno. Di ba? Pangulo ng bansa. It's very disappointing na nadidinig ko yung presidente na mali-mali yung datos na sinasabi Correct. at mali-mali. Di ba? Nagpapamedya pa si Bongbong Marcos. Yan ang malaking sablay. Nagsasalita pa siya sa media, tapos mali-mali yung mga data na kanyang pinagsasabi. Mali yung sinabi ng kanyang sekretary, mali yung sinabi niya, hindi mo na alam kung sino ba talagang totoo sa kanila. Di ba? Sabi niya 600 billion raw yung sa PhilHealth. Pero sabi naman yung tauhan niya sa PhilHealth, 400 billion. So saan kami maniniwala dyan, Mr. President? O nagsisinungaling ka, o nangbubudol na naman ka sa amin? Kasi sabi mo 600 billion, tapos sasabihin na naman ng mga tauhan niya, 400 billion lang. Di ba? Yan ang ibig sabihin ni Shelo Magno, na mali-mali yung mga data na pinagsasabi niya sa media. Yung facts na sinasabi about the budget. Marami naman po kayong staff. Pwede nyo silang ikonsulta para bago correct! Nakapalibot sa inyo yung mga staff mo. 'Di ba? Mga sekretary mo, yung treasurer mo, ang dami diyan, mga staff mo. Bakit hindi mo kakausapin 'yan? So ano ba ang tawag mong ipinakita nyo diyan sa RTVM na nag-meeting kayo? For camera purposes? Papogi? Yun lang ba? Wala kang alam eh. Hindi ka kagaya ni former President Duterte na talagang nag-discuss. Tinututukan pa na yan ng mga mainstream media. Nagdi-discuss si Duterte, nagtatanong siya sa kanyang mga sekretarios, ano bang gagawin natin? Magkano budget kailangan dyan? Bla bla bla. Talagang detalyado. Pero ikaw, tama si BP Sara, wala kang alam. Wala kang alam. Wala talaga. kayo mag-press con, informed yung mga sinasabi nyo para yung polisiya na ini-implement nyo, tama rin. Di ba? So ang galing po na pagka-explain ni Shelo Magno ang patungkol po na buweset na budget natin. This is already, makikita natin na yung binoto natin na si Bongbong Marcos, palpak talaga. So, guys, lesson learned ito sa ating lahat. The next time we vote for president, yung hindi lang magaling sa bibig yung talagang may political will ang dapat nating iboto. Kasi kung lagi tayong mabubudol sa kagaya nitong si Bangag, wala na. Mas lalo tayong babagsak nito. Okay? Yun po. So, tanggapin na lang natin na ganyan talaga ang presidente ng Pilipinas, Bangag. Okay? Wala talaga. Walang master plan, wala. Ang alam lang nito is, wala, pasyal-pasyal lang. Concert dito, mag-award dire. Yun lang naman. Tingnan nyo yung PTV at itong RTVM na channel. Yan, lahat yan, naka-update yan sa mga everyday activity ng president. Makikita mo doon, wala. Wala siyang ginagawang mga infrastructures na itinayo. Wala talaga. Wala. Bagsak. Hindi ako nagpi-fake news dito Kayo na mismo ang humusga. Bisitahin nyo ang mga YouTube channel ng presidente. Ng RTVM, ang PTV, bisitahin nyo. Araw-araw, manood kayo doon. Kung makakita ba kayo ng isang proyekto na concerns a lot of us, na masasabi mo, grabe itong proyekto na ito. Nakaka-improve talaga ito ng pamumuhay ng taong bayan. Wala kang ganyang makita. Wala. Puro lang sila inauguration, puro lang sila kamay-kamay dito, nakipagkita ni ganon, nakipagkita ni ganire. Wala talaga. Walang alam itong taong to, sa totoo lang. Okay? At ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman